July 12, 2008, isang normal na araw para sa mga tao sa Indonesia. May natanggap na tawag ang mga pulis tungkol sa isang nakitang bagay sa Kibagusan Raya Street sa Pasar Minggu ng East Jakarta. Hindi lamang isang bagay kundi ilang mga bagay. Ang nakita ng mga pulis ay sobrang nakakakilabot. 7 parte ng katawan ng tao nakita na isinilid sa isang maleta, sa isang backpack at plastic bag. Hindi lamang pinagputol-putol ang katawan, tinuhog pa ito ng crowbar. Katunayan kahit ang mga batikang opisyal ng mga pulis ay nagsuka sa nakita. Pinadala ang mga labi para sa autopsy at nung nagsagawa sila ng DNA matching, nagmatch ito sa isang lalaki na nagangalang Harry Santosa, isang sales manager at nasa kanyang 40s. Isang ordinaryong lalaki na nagsusumikap na maghanap buhay. Kinonta kaagad ng mga pulis ang pamilya ni Harry para malaman ang kanyang mga huling ginawa at nung mga huling araw na siya'y buhay. May kaaway ba si Harry o na-involve ba siya sa illegal na gawain? Bakit may taong gumawa ng ganun kabrutal sa kanya? Noong una ay halos walang sagot ang lahat ng mga tanong ng publiko. Hanggang sa dumating ang araw na na-trace ng mga investigador ang nawawalang gamit ni Harry, ang kanyang mga bank card at cellphone. At doon nila napansin na may nag-withdraw ng pera mula sa kanyang account sa isang ATM na nagkakahalaga ng 6 milyon rupiya o kulang-kulang 20,000 sa peso. Kinuha nila ang security footage ng ATM at doon ay nukahanan ng isang lalaki na nagangalang Noval. Kagad na hinanap si Noval at dinala sa kustodiya ng mga pulis. Noong una sinabi niya na wala siyang alam sa nangyari. Pero makalipas lamang ilang oras na pagtatanong, bumigay si Noval. At doon na lumabas ang pangalan ng isa pang lalaki na si Very Idham Hinyansha, na mas kilala ng lahat sa palayo na Ryan. Inaresto si Ryan 3 araw pagkatapos matagpuan ang katawan noong July 15, 2008. Nahuli siya sa East Depok, isang satellite na bayan sa East Jakarta na nasa loob ng housing complex na tinatawag na Pesona Kayangan. Noong una ang akala ng mga pulis na nahuli na nila ang pumatay sa taong nakita nila na pinagputol-putol at yun na yun. Pero habang lumalalim ang kanilang investigasyon, may natuklasan pa sila na nakakagulat. Noong sinuri nila ang katawan ng biktima, nakita nila na napakalinis ng kanyang mga sugat na para bang kung sino man ang gumawa nun ay alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi ito gawa ng isang tao na basta na lamang pumatay dahil sa matinding galit. Mukhang bihasa ang pumatay na suspect. Kaya naman muli nilang tinanong si Ryan. Sa mga oras na yon ay mas lalo siyang piniga ng mga pulis. Sa panahon ng interogasyon ay mukhang masaya pa si Ryan. Nakangiti at paminsan-minsan ay tumatawa na para bang wala siyang pinatay at pinagputol-putol na tao at ipinasok sa maleta. Matapos ang napakahabang pagtatanong ay sa wakas umami na ito. Hindi lang yon ang unang beses na pumatay si Ryan. Dahil may 6 na siyang pinatay at pinagputol-putol din ng mga katawan. Pero ang ipinagtataka ng mga pulis, paanong nawala ang mga biktima at wala man lang nakakapansin. Kaya naman kaagad silang nagpadala ng mga pangkat ng pulis sa bahay ng ama ni Ryan sa Jombang, East Java. Ang hindi nila alam ay mas may nakakapangilabot pa silang matutuklasan. Sa bakuran ng bahay ay inilibing niya ang hindi 6 na katawan kundi 11 na mga katawan. 11 ng mga buhay na tahimik na nabura at inilibing na parang basura. Nung sumabog ang balita, halos nagulantang ang buong Indonesia at nagkaroon ng takot ang publiko. At noong inilabas ang detalye ng krimen, halos pati ang mga reporter ay nahirapan na bigkasin ang mga detalye ng karumaldumal na krimen. Doon na nataranta ang pamilya ng mga nawawalang tao. Paano kung ang kanilang nawawalang pamilya pala ay isa sa mga biktima? Si Very Idham Hinyansha o Ryan Jombang ay pinanganak noong February 1, 1978 sa rural na bahagi ng Jombang, East Java. Kung titignan mo ay maayos at normal naman ang kanilang pamilya. Isang pamilya na lumalaban sa pang-araw-araw na hamon sa buhay. Pero si Ryan ay lumaki sa mapang-abusong pamilya, lalo na ang kanyang ina. Ang kanyang ina na si Kasyaton ay napakamainitin ng ulo. Sa tuwing nag-aaway sila mag-asawa ay kay Ryan niya ibinubuntong ang galit, sampal, tulak at siya pang sinisisi sa lahat ng mga maling nangyayari. May isang pagkakataon pa na naitulak si Ryan ng malakas ng kanyang ina at tumama ang kanyang ulo sa piraso ng muebles. Sa tuwing nakakagawa naman ng mali si Ryan na normal lamang sa isang bata, ay pinaparusahan siya na parabang nakagawa na siya ng isang malaking krimen. Kaya naman may namuong galit at puot sa dibdib ni Ryan. Doon na siya nagsimulang maniwala na maaari ang lahat ng mga babae katulad ng kanyang ina, na ang lahat ng mga babae ay malupit.
At ang baluktot na paniniwala niyang yon ay ang siyang humulma sa kung ano siya sa kasalukuyan. Taong 1995 nung nasa middle school si Ryan, may naganap na isang pangyayari. Matapos siyang saktan ng kanyang ina, doon na sumabog si Ryan. Tumayo siya, pumunta ng kusina at kumuha ng kutsilyo, saka hinabol ang ina sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman doon na lamang nagtago ang kanyang ina sa bahay ng kanilang kapitbahay dahil sa takot. Sa parehong taon, dinala si Ryan ng kanyang ina sa Gatwell Hospital sa Mojokerto ng 2 linggo. Sinabi niya na hindi niya iniwan si Ryan sa tabi nito sa loob ng 2 linggo. Pero ano man ang nangyari sa loob ng 2 linggong yon ay ang nagpabago kay Ryan ng tuluyan. Pagkalabas niya ng hospital ay nag-iba ang ugali nito. Naging mas mahinahon itong magsalita at mas naging mailap. At mas gusto niya nakikipag-usap sa mga lalaki. Katunayan habang nasa hospital pa siya ay nakikipagharutan na ito sa mga lalaking nurse. Nagsimula na rin siyang umiwas sa kanyang ina. Sa paaralan ay naging tahimik din si Ryan. At lagi niyang kasama ay mga babae. Mahilig siyang sumayaw, mag-makeup at ang kanyang magandang boses ay nagpapanalo sa kanya sa isang patimpalak. Marami nakapansin na nag-iba si Ryan. Siya pa rin ang Ryan na malambing, matalino at masipag na gusto ng lahat. Pero hindi pa rin nawala ang galit at puot sa dibdib ni Ryan at gusto na niyang sumabog. Habang nagbibinata siya, mas lalong lumalim ang kanyang nararamdaman. Doon na nagsimulang maapektuhan ang kanyang pag-aaral, kaya naman palipat-lipat na siya ng paaralan. Hanggang sa napunta siya sa Jakarta. Ibang-ibang Jakarta kumpara sa pinanggalingan ni Ryan. Sa syudad ay kanya-kanya ang mga tao. Walang pakialam ang mga tao kung ano at sino ka, wag lang silang gambalain. At nagustuhan ni Ryan ang ganong kalayaan. Walang nang husga at panibagong mundo. Doon niya nadiskubre ang gay nightlife at sobra siyang natulala sa mga nakikita. Magagandang gusali, mayayamang lalaki at karangyaan sa buhay. Yun ang buhay na gusto at hinahangad ni Ryan. Nagsimula na siya mag-party at palipat-lipat siya sa mga mamahaling apartment. Namuhay si Ryan ng higit pa sa kanyang kinikita at nagpapanggap na isang tao na hindi siya. Pero syempre ang ganong klaseng buhay ay kailanman hindi maaaring tumagal. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik sa Jombang si Ryan at naglaylo muna bago bumalik ulit sa Jakarta. At sa pagbalik niya ay doon niya nakilala si Noval Andreas, ang lalaki na naging boyfriend ni Ryan at ang naging kasabot niya. Taong 2008, mag-isang naninirahan si Ryan sa kanyang apartment at doon niya nakilala ang lalaki na nangangalang Harry Santoso. Noong una ay nagustuhan ni Ryan ang hitsura ni Harry. At nagustuhan naman ni Harry si Ryan dahil napaka-outgoing nito, kaya naman naging magkaibigan sila. Pero ang pagiging magkaibigan nila ay nauwi sa harutan at madalas na pagkikita sa labas. Pumupunta sila sa mga restaurants, cafe at sa mga pampublikong lugar. Pero habang tumatagal ay naisipan na ni Ryan na imbitahan si Harry sa kanyang apartment. July 10, 2008, bumisita si Harry sa apartment ni Ryan sa unang beses. Umikot siya at humanga siya sa mga dekorasyon sa loob ng apartment. Hanggang sa may napansin siya na litrato na nasa cabinet shelf. Litrato ni Ryan na masayang tumatawa habang kayakap ang isang lalaki. Dahil na-curious, tinanong ni Harry si Ryan kung sino ang lalaki. Ngumiti lamang si Ryan at sinabi na, boyfriend ko yan. Doon na nagbiro si Harry na, boyfriend mo? Gwapo siya ha. Pwede ko ba siyang makasamang matulog? Nagulat si Ryan sa sinabi ni Harry at napatigil siya sa kanyang ginagawa. Doon na niya nilapitan si Harry at saka tinignan sa mata at tinanong na, anong ibig mong sabihin? Pero pabiro pa rin si Harry at tumawa sabay sabi na, seryoso ako kahit na magbayad pa ako o bilhan ko pa siya ng sasakyan. At doon na uminit ang tenga ni Ryan. Nang walang babala, bigla na lamang niyang sinuntok sa mukha si Harry. Nauwi yun sa away at palitan ng mga suntok, pero mas malakas si Harry kaysa kay Ryan. Kaya naman tumakbo siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at direktang sinaksak sa tiyan si Harry. Napahinto sa ginagawa si Harry pero hindi patala kanyang mga tama. Natumba siya at tinakpan niya ang kanyang mga sugat. Doon na siya nagmakaawa kay Ryan na tama na. Pero para walang naririnig si Ryan. Tinaynan lamang siya ni Ryan at saka hinila ito papasok ng banyo at saka lumabas saka naghanap ng crowbar. Sa oras na sinubukan ni Harry na gumalaw at gumapang palayo, bumalik na si Ryan. Doon na niya hinampas ng crowbar sa ulo si Harry ng paulit-ulit hanggang sa nabasag at nagkalat na ang mga bungo ni Harry. Kumalat ang napakaraming dugo sa banyo at patay na si Harry. Doon na halos nahimasmasan sa ginawa si Ryan. Huminga siya ng malalim dahil alam niya kung ano mga susunod na mangyayari.
dahil nagawa niya na din ito dati sa Jombang. Nang wala pag-alinlangan ay pumunta siya sa kusina at kinuha ang meat butcher knife at inumpisa na niya ang pagputol-putulin ang katawan ni Harry. Simula sa mga tuhod, mga hita, mga kamay, leeg at pati ang pagkatao ni Harry ay pinutol din niya. Inilagay niya ang mga parte ng katawan sa dalawang maleta at plastic bags at saka sumakay ng taxi at huminto sa iba't ibang lugar para itapon ang katawan. Ang lahat ay nangyari na parang naaayon sa kanyang plano. Kinagabihan ay tinawagan ni Ryan si Noval para pumunta sa kanyang apartment. Doon ay kiniwento ni Ryan ang lahat at sinabi ang buong detalye. Pero imbis na matakot, ngumiti lamang si Noval. Inamin pa ni Ryan na ninakawan niya si Harry. Kinuha niya ang laptop, wallet at mga ATM card. At sa halip na mag-report sa mga pulis, tinanong pa ni Noval si Ryan kung nasaan ang pera. Sa parehong gabi ay ginamit nila ang nakuhang pera mula kay Harry sa isang party. At bilang bonus, binigay ni Ryan ang ATM ni Harry kay Noval at sinabi na gumasto siya ng kahit na anong gusto niya. Kinabukasan ay kumalat ng balita tungkol sa natagpuan ng mga putol na katawan. Pero wala pang nakakaalam kung sino ang suspect at wala ring leads. Hindi lumabas ng apartment si Ryan at nanood lamang siya ng news habang nakangisi. At ang buong akala niya ay matatakasan niya ang ginawa. Pero siya ay nagkakamali. Napansin ng pamilya ni Harry na parang may kakaiba. Dahil may naganap na pag-withdraw ng pera mula sa kanyang account matapos nitong mamatay. Doon na nga nakita sa surveillance footage ng ATM na si Noval ang nag-withdraw. Hanggang sa nahuli na nga silang dalawa. Sa panahon ng press conference, may isang journalist ang nagtanong kay Ryan na may nararamdaman ka bang pagsisisi. Hindi sumagot si Ryan at yumuko lamang ito at tinakpan ng tela ang kanyang mukha. Noong July 20, 2008, dinala si Ryan ng mga pulis pabalik sa kanilang bayan sa Jombang. Nagpakalat sila ng maraming pulis para suriin ang buong kapaligiran ng kanilang bahay. Sa loob ng dating kwarto ni Ryan ay may nakita silang martilyo na may mantsa ng dugo at mga tipak ng buto na itinago. Nung tinanong si Ryan kung nasaan ang mga katawan, tahimik niyang itinuro ang kanilang bakuran. Doon na nagsimulang maghukay ang mga pulis at nakakita sila ng 4 na katawan na inilibing. Makalipas lamang isang linggo ay muli silang nakahanap ng 6 pa na mga katawan na nasa isang butas. Kumalat ang kaso ni Ryan sa buong Indonesia. Siyang laman ng balita sa TV at newspaper. Pinadala mga katawan para sa forensic identification. Nagsagawa din ng autopsies para malaman kung bakit at kailan namatay ang mga biktima. Halos lahat ng kanyang biktima ay 2 lalaki at 2 lamang doon ang mga babae, ang mag-ina. Isa-isa nang lumalabas ang pangalan ng mga biktima. Inamin lahat ni Ryan na siyang pumatay sa mga biktima para mapondohan ang kanyang lifestyle. Noong bumalik siya mula sa Jakarta, kinakailangan niyang iwan ang magarbong buhay sa syudad na gustong-gusto niya. At imbes na maghanap ng matinong trabaho, mas pinili niya ang magnakaw at pumatay. Para sa mga lalaking biktima, pare-parehong pattern lamang ang kanyang ginawa. Inakit niya ng kanyang magandang mukha ang mga lalaki at kapag kumagat ang mga ito sa kanyang pain, iimbitahan niya ang mga ito na pumunta sa kanyang bahay at doon na niya ito pinapatay. At nakawin ang lahat ng pwede niyang mapakinabangan. Kasunod noon ay ililibing niya ang mga ito sa kanilang bakuran. Pinapalabas niya sa kanilang mga kapitbahay na ililibing lamang niya ang kanilang basura, kaya walang naghinala. Sa babaeng biktima naman, nakilala niyang babae sa isang gym kung saan siya madalas. Ang babaeng yon ay nagngangalang Nanik. Tinuring siya ni Nanik na parang totoong kaibigan at walang mali siya. Doon na napansin ni Ryan na maraming suot na alahas si Nanik. May kwintas, sing-sing at bracelet. Doon na rin nagsimula mag-imagine si Ryan kung ano kayang pakiramdam na suot ang ganong karaming alahas. Kaya isang araw, inimbitahan ni Ryan si Nanik sa kanyang bahay. Sinabi niya kay Nanik na magkaibigan tayo at gusto kong makilala mo ang pamilya ko. Sumang-ayon si Nanik at katunayang nagdala pa ng pasalubong na makakain at prutas para sa pamilya ni Ryan. Dinala din ni Nanik ang 3 taong anak niya na si Sylvia. Pero habang masaya sila nag-uusap, bigla na lamang tumayo si Ryan at kumuha ng crowbar sabay hampas ng napakalakas sa ulo ni Nanik. Nung nakita ni Sylvia ay umiyak ito at sumigaw. Sinubukan pa niyang protektahan ang kanyang ina. Pero hinampas din ni Ryan ng crowbar si Sylvia hanggang sa ito ay mamatay. Kasunod noon ay kinuha na ni Ryan ang mga alahas sa katawan ni Nanik at saka inilibing sa bakura na magkasama ang mag-ina. Nung nalaman ng publiko ang tungkol kay Nanik at Sylvia, mas lalo pa silang nagalit. Doon na lumabas ang katanungan kung bakit hindi nalaman ng kanyang mga magulang ang kanyang mga ginagawa.
Bakit hindi nila nakikita si Ryan na naglilibing ng mga katawan? At bakit hindi sila nagtataka kung saan kumukuha ng pera si Ryan wala itong trabaho? Doon na rin kumalat ang balita na maaring sangkot din ang kanyang mga magulang. Maaring tumutulong din sila na pagtakpan ang ginagawang krimen ng kanilang anak. Pero giit ng ina ni Ryan, madalas ay nasa Sidoarjo sila ng kanyang mister para magtrabaho at malayo yun sa kanilang bahay. Kaya wala silang kaalam-alam kung ano ang ginagawa ni Ryan habang sila ay nasa malayo. Hanggang sa naging tourist attraction na ang bahay nila Ryan. Maraming taong bumabiyahe ng malayo para lamang masilayan ang pinangyarihan ng tinatawag nilang Butcher of Jombong at kung saan inilibing ang mga biktima. Nakatayo sila sa labas ng bahay, nagsiselfie at binivideo ang kabuuan ng labas ng bahay. May mga nagsisigaw din ang pangalan ni Ryan at may mga tao pa na tinatawag siyang demonyo. Pero hindi lamang doon tumigil ang iskandalo. Sa oras ng paglilitis ay may panibagong pasabog na naman. Dahil ayon sa balita, pumalpak ang mga pulis sa kanilang investigasyon. Taong 2007, isang taon bago pinatay si Harry, may isa pang katawan ang natagpuan. Isang lalaki na nagngangalang Aldo ang nakita sa katubuhan sa Bandar Kidong Molyo sa Jombang. Nakita siya ng isang manggagawa na wala ng buhay. Kaagad siyang tumawag ng mga pulis, nag-imbestiga sila at kaagad na inilipat ang kaso sa isa pang presinto. Katunayan 2 araw bago natagpuan ang katawan ni Aldo, nag-report na ng missing persons report ang kanyang pamilya. Nung nakita ng katawan ni Aldo, pinadala ang pamilya niya para kilalanin ang biktimang nakita. Hindi man lang nagsagawa ng DNA o forensic test ang mga pulis. Basta na lamang nilang kinilala ang biktima sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang suot na damit, sa klase ng gupit at sa kanyang mga ngipin. Hindi sila nagsagawa ng lab test. Sa madaling salita, mabilisang kumpirmasyon lamang ang ginawa ng mga pulis. Hanggang sa nauwi na nga lang sa limot ang kaso. Wala man lang nag-abala na mag-imbestiga kung anong sanhi ng kanyang pagkamatay. Hanggang sa nangyari na nga ang pagpatay kay Harry na maaring may kaugnayan din kay Ryan. Maraming spekulasyon ang lumalabas na si Ryan din ang pumatay kay Aldo. Sinabi ng spokesperson ng National Police na si Abubakar Natapuera sa media na si Ryan ay mapaparusahan sa ilalim ng Article 340 ng Criminal Code na mapaparusahan ng 20 years na pagkakakulong, habang buhay na pagkakakulong o di naman kaya ay kamatayan. Dahil ang mga pagpatay ay nangyari sa 2 magkaibang lokasyon sa Jakarta at East Java, kaya 2 departamento din ng mga pulis ang hawak sa kaso. Sa huli ay nagdesisyon ang Supreme Court na gagawin ang paglilitis sa Depok. Matapos ang halos 1 taon ng paglilitis, noong April 6, 2009, ibinaba ng hatol at si Ryan ay hinatulan ng kamatayan. Sa panahon ng paglilitis ay kapansin-pansin ang pag-iba ni Ryan. Kung dati ay party boy ito kung manamit, na iba naman ang kanyang pananamit. Suot niya lagi ang traditional na damit ng mga Muslim sa Indonesia. Hindi bumitaw sa panalangin si Ryan at nagsulat pa siya ng liham na puno ng panghihinayang at pagsisisi. Ang talento niya sa pagkanta ay pinamalas din niya sa loob ng kulungan at katunayang plinano pa na maglabas ng sarili niyang single na may pamagat na The Singing Serial Killer. Nagpublish din siya ng autobiography noong February 2009 na pinamagatang The Untold Story of Ryan. Sa kanyang biography ay pinakilala niya ang kanyang sarili na isang Quran teacher at hindi mamamatay tao, na nasira ang buhay dahil sa impluwensya ng nightlife sa Jakarta. Pero hindi lang doon nagtatapos ang kwento ni Ryan. Noong October 2010, naging matunog ulit ang kanyang pangalan dahil sa anunsyo ng pagpapakasal. Hindi sa isang lalaki kundi sa isang babae. Ang babae ay si Eni Wijaya, isang convicted drug dealer na nakilala niya nung pareho pa sila nakakulong sa Jakarta Police Narcotics Detention Center. Ayon kay Ryan, kaya niya pinakasalan si Eni para matupad ang pangarap ng kanyang ina, ang magkaroon siya ng formal na pamilya. Pero nung nakausap ng mga reporter si Eni, natawa na lamang siya at sinabi na wala silang relasyon ni Ryan at ang kwentong pagpapakasal ay hindi totoo at gawa-gawa lamang ng pamilya ni Ryan. Magpahanggang ngayon ay buhay pa rin si Ryan at nasa death row at nag-aantay. Siya ay nakakulong sa Gunung Sindor, isang espesyal na detention center na nasa Bogor, West Java. Ang rason ng pagkaantala ng kanyang bitay ay dahil sa napakatagal na legal procedure. Dahil sa Indonesia bago isasagawa ang bitay, maingat at sinsigurado nila na wala silang maapakan o makaligtaan na karapatan ng taong bibitayin. Lahat ng mga dokumento ay kailangang permado. At kada apil ng suspect ay isinaalang-alang. At sa bawat gala o desisyon ay dapat sinusundod nila kung anong nakasulat sa libro.
Kaya naman ay nandun lamang si Ryan at nagaantay. Pero hindi pa rin siya makalimutan ng mga tao at katunayang pinag-uusapan pa rin siya. Dahil ang kaso ni Ryan ay naging parte na ng kasaysayan ng bansa lalo na kung gaano kabrutal ang kanyang ginawang krimen.